Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, "Naganap na!" Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Isang araw, nakatanggap si Leah ng tawag mula sa bangko tungkol sa isang lumang utang na matagal na niyang iniisip kung paano mababayaran. Alam niyang hindi sapat ang kanyang ipon para tapusin iyon. Habang nag-aalala siya, sinabi ng kausap sa telepono, "Huwag na po kayong mag-alala. May nagbayad na po ng buong halaga ng inyong utang." Sandaling natahimik si Leah. Hindi niya kilala kung sino ang nagbayad, ngunit malinaw ang sinabi, kumpleto na ang bayad, wala nang kailangang idagdag, wala na ring dapat patunayan. Ang dati niyang bigat sa isip ay napalitan ng ginhawa at pasasalamat. Sa halip na mabuhay sa pangamba, alam niyang maaari na siyang magpatuloy ng may kapayapaan. Ganito rin halos ang kahulugan ng sinabi ni Jesus sa krus, "Naganap na." Sa sandaling iyon, kumpleto at sapat na ang ginawa ni Kristo para sa kaligtasan ng mga mananampalataya. Bayad na ang kasalanan, natupad ang mga propesiya tungkol sa Mesiyas, at ganap na naisagawa ang sakripisyong kailangan para sa ating pagtubos. Si Kristo ang pumalit sa parusang nararapat para sa atin. Ito ang tinatawag na substitutionary atonement. Ito ay biyaya lamang, tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, at matatagpuan kay Kristo lamang. Dahil ang kaligtasan ay ganap nang natapos ni Kristo, ang buhay ng mananampalataya ay hindi na tungkol sa pagsisikap na makuha ang pabor ng Diyos. Sa halip, ang ating pamumuhay ay nagiging tugon ng pasasalamat, pagsunod, at pagtitiwala sa Kanya araw-araw. Kapag naunawaan natin na tapos na ang bayad sa kasalanan, nagbabago ang paraan ng ating pamumuhay. Tayo ay dapat mamuhay sa pasasalamat, hindi sa guilt. Dahil tinapos na ni Kristo ang pagbabayad sa kasalanan, ang mananampalataya ay hindi na nabubuhay sa patuloy na pagkakonsensya o takot, kundi sa pusong nagpapasalamat. Sa pamilya, maaari itong ipakita sa simpleng panalangin ng pasasalamat sa Diyos at sa pagpapaalala sa mga anak na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay biyaya, hindi gantimpala sa ating pagiging mabuti. Turuan natin ang pamilya na si Kristo ang dapat nasa sentro ng ating buhay. Kung natapos na ang kaligtasan, malinaw na hindi sariling pagsisikap ang pinagmumulan ng ating pag-asa. Kaya sa tahanan, mahalagang basahin ang Biblia bilang pamilya, ituro sa mga anak ang ginawa ni Kristo sa krus, at ipakita sa ating pamumuhay na ang tunay na pag-asa natin ay hindi sa sarili nating kakayahan, kundi kay Jesus. Kung tunay mong pinaniniwalaan na naganap na ang gawain ni Kristo sa krus, paano mo maipapakita sa iyong tahanan ang pamumuhay na puno ng pasasalamat at pagtitiwala sa Kanya? Panginoon, salamat sa natapos na gawain ni Kristo sa krus. Salamat dahil ang kaligtasan ay iyong biyaya at hindi bunga ng aming pagsisikap. Tulungan mo kaming mamuhay na may pusong puno ng pasasalamat at gawin si Kristo na sentro ng aming tahanan. Naway makita ng aming pamilya ang pag-asa at kaligtasan na matatagpuan lamang sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus. Amen.